Atin pong makakaugnayan ngayon mga kaibigan live si Senador Richard Gordon, ang chairman ng Philippine National Red Cross. Senator, good evening sir. Good evening, Ted. Good evening sa inyo lahat. Yes sir, Senador, ngayon ho ba meron ng mga reports ng inyong mga field officers sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Pepeng sa mga oras na ito? Right now, Catanduanes siya nakakaroon na ng matinding hangin. At saka dito sa Sorsogon, meron na kami mga evacuation centers. At nag-uumpisa pa lang, naghahanda naman na yung mga tiga La Union. Nagpadala na ako ng rubber boats rin doon. At saka sa iba't ibang lugar, nakahanda na rin sila. Pero siyempre, pinag-iingat natin ng tao. Dapat lumikas sila pag nasa mababang lugar o tumakyat sila sa mataas na lugar. Senador, Mr. Chairman, kapag ganito sitwasyon, laging panawagan natin ay yung pong komunikasyon, ano ha? Yung koordinasyon po sa pamamagitan po ng komunikasyon, telepono at mga cellphone. Ngayon po, this early po, nagsabi ng ilang mga telcos na posibleng magkaroon ng interruption sa kanilang serbisyo. Ano po ang gagawin natin kapag bumagsak ang ating mga telecommunications lines? Lahat ng chapter namin sa Red Cross ay may generator. At meron rin sila mga radyo, may mga single sideband radio na pwede nilang gamitin upang siguro makatawag agad at makahingi ng tulong. Yung mga cellphone naman, dapat huwag niyong gamitin kung di kailangan. Mag-text na lang para sa ganon, malaman natin kung saan naroon kayo at hindi masayang ang baterya. So, we're covered there. May mga generator ang mga Red Cross chapters. Senador, sa mga panahong ito, ano po, gaano karami ang inyong volunteers na nakistambay na as of now? Nakamobilize na lahat, halos 2 million volunteer ng Red Cross all over the country. Nakahanda yan, pati yung mga 143. Meron na silang mga hawak na mga pito o di kaya naman nagmamasid na sila. At nais ko malaman ninyo na hanggang sa ngayon, nakapaglagay na mga volunteers natin ng 5 bladder bags at meron pa kami 20 na ilalagay ng mga bladder bags sa 10,000 litro bawat bag para makakuha ng tubig. At nagbigay na rin kami ng mga tinatawag na toilets, portable toilets, at gagawa na rin kami ng tinatawag na permanent toilet sa mga classroom. Na makikita nyo ang kahirapan doon, Ted, 3,500 people, 2 lang ang toilet dati sa isang eskwela sa Marikina. Ngayon naglagay kami ng 10 at magkagawa ng 12 kasama namin ng habitat para sa ganoon makagaang-gaang ng konti. At nagbigay na rin ng mga volunteer ng mga plastic bags sa bawat kwarto sa mabibigat na mga eskwela. At kanina tumanggap kami doon sa airport ng mga gamit mula sa USAID, sa US government. At makikita nyo, isang eroplano ang dumating doon, 380 tarpaulin sheets para sa mga sisulungan. At meron tayong mga 3,380 na mga hygiene kits kasama ng toilet paper, toothbrush, sabon, sabon panlaba, laundry detergent bar at lahat. Pati labaha, pati razor meron. At kasama na rin yung tinatawag nating water receptacles na 3,500 halos. Kaya makikita nyo sa labas, nakaikot dito. Meron tayong mga fire trucks pang rescue. Meron tayong rubber boats. Meron tayong tower lights. Andyan ang rescue trucks namin, 3 yan. Meron tayong mga ambulansya. At ang mga volunteers dito ngayon, walang tigil ang pagbalot ng gamit para sa mga taong nasasalanta. Yes sir. Thank you so much, Mr. Chairman. Good luck and God bless.